magkano ba yung next loan mo kay Peso Ready pagkatapos mong bayaran yung first loan na sinasabi niyang 0% interest na may palugit na 10 days lang. Pero bang kaltas yung second loan or kamusta ba yung process? Kaagad ba siyang natatanggap? Pag-usapan natin si Peso Ready kasi mahilig ako gumawa ng mga follow-up videos sa mga loan apps which I think are okay. Hello everybody! Welcome back to my channel! So, this video is not sponsored guys and this is actually my second video about Peso Ready. Yung first ko video was a couple months ago and so far okay naman siya pero parang natakot ako sa kanya guys kasi iba lang yung kulay niya pero OLP vibes talaga siya guys. Pero si Peso Ready meron po siyang separate na registration dun sa Securities and Exchange Commission kaya mukhang legit naman siya guys. Pero lagi ko sinasabi sa inyo na kahit na-rehistrado, it doesn't mean that it is perfect or it is good for you. Kaya, gumagawa tayo ng mga video na to. Kaya kung hindi ka pa subscribe sa channel, guys, subscribe ka na dito sa channel ko. Finally, tinry ko siya kasi marami sa inyo nagsasabi na okay siya. Kinuha ko yung first loan ko, guys, and hindi po siya buong-buo matatanggap. Kasi yung first loan mo, 0% interest man siya, pero may kaltas siya na 45 pesos, which is yung disbursement fee niya, guys. Tapos, babayaran mo siya sa loob ng 10 days lang. So, 0% interest nga siya, pero 10 days lang. And I think nanonotice ko na kung first time mo kay OLP, I think dun ka talaga magsisimula sa 1,000. So, kamusta ba yung second loan ko dito? Kakaltas pa ba siya ng 45 pesos on my second loan? After 10 days, binayaran ko siya. 1,000 pa rin yung second loan ko. Pero so sabi ko, okay, fine, 1,000. Siguro makakailang loan pa ako bago siya tumaas. Natuwa naman ako kasi hindi na po 10 days yung pwedeng loan term ko dito. Pwede na siyang 30 days. So, sa simula lang pala yung 10 days at saka yung 0% interest na yun. Pero yung talong dyan, ikakaltas pa ba siya kung second loan? So, sa 1,000 na credit limit ko guys kay Peso Ready, kung pipiliin mo ay 30 days, yung babayaran mong charge or interest is 450. So, yung maganda dito kasi at least kay Peso Ready, kahit na second loan mo pa lang, pwede mo lang tanggalin yung preferred borrower bundle. O, di ba? OLP vibes pa rin siya. Para yung babayaran mo ay magiging 1,150 na lang, hindi na 1,450. O, di ba? So, syempre, tinanggal ko yung preferred borrower bundle. Bakit ko naman yung pipiliin kung pwede ko lang naman tanggalin? So, tinanggal ko yung preferred borrower bundle para yung babayaran ko is 1,150 na lang after 30 days. So, pag-click ko ng Get 1,000, napunta ako dun sa kabilang page kung saan tinatanong kanya kung saan mo gusto mo ipadala. Ayan, yung Gcash yung pinili ko. At tapos, sa baba po yung breakdown ng mga fees na yan. Tapos, i-confirm mo lang siya at i-submit. Pagkatapos nun ay, pag-confirm mo, maya-maya ipapadala niya na rin sa'yo yung perang ni-loan mo. Yan yung second loan kay Peso Ready, guys. So far, okay naman pala si Peso Ready. Yun nga lang, depende talaga kay system kung magkano yung i-increase ng credit limit mo on your second loan. Yung maganda lang dito kasi on your second loan, wala na siyang ikakaltas sa loan mo. Especially if Gcash yung pinili ko. Yung first kasi, yung natanggap ko is 955 lang kasi meron siyang pinaltas 45. Yun yung kanyang disbursement fee or yung release fee, whatever. Ngayon, buong-buo na siya bale. So, sa mga hindi pa nakikilala si Peso Ready, nasa inyo po yan kasi syempre remember na yung pag-uutang isa po siyang responsibility. So, kapag umuutang ka, para wala pong sakit ang ulo, dapat pagdating ng due date, binabayaran mo siya. Pero again, nasa inyo po yan, dapat iniintindi po yung loan terms. So, kung interested naman kayo na mag-loan dito kay Peso Ready, kung kinakailangan, I suggest na pang-emergency lang talaga siya. At kung yung kay pang-tawid lang na huwag kang ma-expect kasi na kaagad-agad yung matatanggap mo is malaking amount. Kasi kahit na sinasabi niya na up to 20,000 pesos yung maaari niyang ipahiram, pero ito po ay para sa mga repeat borrowers na. Tapos, si system po yung magdidictate kung magkano yung ipapahiram sa'yo on your succeeding loans. Pero, registered naman siya guys. Makikita mo siya dun sa list of recorded online lending platform sa website ni SEC. Kaya pwede mo siyang ma-download sa Google Play Store. At kapag na-download mo na siya guys sa Google Play Store, like other apps, hihingi po siya ng mga permission na may access yung mga kung ano-anong nasa cellphone mo. Tulad ng phone information, yung location mo, yung camera, yung mga installed apps ko, no? Tapos ko yun, kung payag ka, i-click mo yung accept, tapos mag-a-accept ka dyan sa kung i-allow mo pa ba siya ng access sa location. Get money now. Ayan. Tapos pagkatapos nun, para mafe-feel mo talaga na parang umuutang ka ulit dito kay OLP at nagsimula ka dun sa habang amount. Kaya yun, nasabi niya dito minimum amount is 1,000, which I think yun yung
pinaka-common na binibigay niyang credit limit sa mga first-timer, especially kung sinasabi niyang 0% interest. Pero kung repeat borrower ka, pwede ka makahiram ng up to 20,000 pesos. Pero siguro makakailang loan ka pa bago ka makaabot sa ganyang credit limit. Kaya click lang yung apply kung talagang desidido ka mag-a-apply dito, ilalagay mo yung phone number mo at padadalhan ka niya ng code para i-confirm. Pagkatapos nun, magbibigay ka ng mga personal information mo tulad ng pangalan, ng birthday, gender, tapos hihingi din siya ng email, tapos hihingi siya ng address mo, ayan. Tapos kung yung mga work information mo, bali, hihingi niya rin, syempre. Tapos yun, ito po yung mga IDs na tinatanggap ni Peso Ready, guys. Ayan. Familiar, diba? Bongga. So, pagkatapos nun, kung piliin mo na kung ano yung ID yung meron ka, hihingi po siya ng permission na ma-access yung camera mo. At yun, sundin lang po yung steps sa pag-apply para ma-approve. Pagkatapos nun, hihingi po siya ng kung saan mo siya gustong ipapadala, kung bank account ba, kasi meron po siya mga list of banks na pwede dun at mas mataas daw yung chance na ma-approve ka kung bank account yung gagamitin. Pag pinili mo naman e-wallet, ayan, kaya ayan may sinasabi siya dyang disbursement fee na 45. Yun ay para sa first timer. Kaya kung sakali ay for example, 1,000, so yung matatanggap mo is 955 kasi babawasan niya ng 45 na disbursement fee. Kung sakali man, pag pinalad ka guys at bibigyan kanya ng 5,000 na credit limit as a first timer tapos 0 interest pa pero kakatasan niya ulit ng 45. Kaya yung matatanggap mo is 4,955. Yung ganon. So, basahin lang po yung nasa baba kasi yun po yung information ng yung mga ma-expect mo kung sakali ay ipapaloan ka dito ni Peso Ready. Kung buo na yung loob mo guys, kung gusto mo talaga umutang dito at naiintindihan mo, you can just click get money. Kung pasado ka, sasabihin niya congratulations and sometimes may konting siyang delay guys kapag first time. Yung nangyari sa akin yung first time ko pala guys nung nag-loan ako, sabi niya hindi daw niya ma-approve yung loan ko. So sabi ko, ay naku, bakit ganyan? Pero nagulat ako guys kasi nagpadala siya ng 955 kaagad sa aking GCash. Pagkatapos sinabi niyang approve, yung mga system nila hindi naman masyadong perfect kaya nagkakaroon ng mga ganyan. So yung ma-advise ko lang is, pag naging ganon, kahit na sinabi niya at first na reject ka, check mo na lang ulit yung app. I-refresh mo, mag-login ka ulit sa app at doon mo makikita na na-approve pala yung loan mo. Yung ganon. So parang loko-loko lang yung system nila. Pero yung talaga dapat i-check mo talaga yung app para mag-guided ka accordingly. Doon lahat sa app kasi yung mga kailangan mong malaman. So kahit na sinabi niyang reject ka, pero pag pinadala ka niya ng pera na 955, yung pala, approve ka pala. Kailangan niya lang ayusin ng konti yung system niya. Always check the app, guys. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to, guys. And kung meron man ako nakalimutan banggitin, ilagay nyo lang sa comment section. Again, this is not a sponsored video. This video is based on my personal experience as a user of this online loan app na Peso Ready. And I think okay naman siya. You just have to be careful sa mga pinipindot mo and you just need to constantly and continuously check the app kung ano ba nangyayari. Maganda talaga na minomonitor siya. So, kung meron man kayong reaction, of course, lagay nyo na lang sa comment section mga guys. And I hope to see you on my next vlog. Bye!